Welcome to Vienna, Austria! Ayan nyo guys, ang ganda oh. Yung parang chocolate ng Lindt, meron dito. Ayan na yung main station. Grabe, super lapit. Ang mga nakikita natin dito guys, ang binibenta nila dito ay mga wine. Para mas okay nga sa ganyan na lang tayo kumain eh. Grabe naman dito, ang daming lumilipad na na ibon. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, dito sa vlog na to, ito na actually yung last full day natin. Pero, tinapos ko na talaga yung vlog for today. Pero naisip ko na hindi ko na isama yung pagkain natin sa isa sa mga original fast food chain dito. And also, yung pagsakay sa metro. Kasi, ang mga sinasakyan lang natin is tram, tapos naglalakad tayo. Meron pa po tayong active na card, na pass, na transport pass na binili natin sa halagang 120 koruna. Ngayon, tara, itry natin siya. Pumunta tayo doon sa main station, which is nasa harapan lang ng hotel natin. Tapos, lumipat lang tayo sa kabilang train station. Tapos, explore na rin natin muna yung Old Town dahil maganda daw itong Prague kapag kagabi. And gusto ko siyang masaksihan. Bibihira lang tayo lumabas ng gabi at bigyan natin ng chance itong Prague. Let's go! Ito ang itsura niya. Paggabi. Hindi lang actually maganda ngayong araw umuulan-ulan ganyan. Though buti na lang meron tayong payong. Kaya if ever kung pupunta kayo dito, magdala kayo ng payong. It's a must. First time din nating mag-train. Puro tayo tram dito. Let's try and check the metro. Sakay tayo sa Red Line. Ito siya, Praha, Hlavní nádraží. Dito tayo, accessible with a valid ticket only. Let's go! Going down. Guys, malaman nyo kung paano kumuha ng ticket dito. Panoorin nyo yung previous vlog. Tinuro ko doon. Oh. Wait, nasa tama ba tayong line? Baka sa kabila So, nasa tama lang tayo. Track 2. Doon kasi tayo dadaan. Ay, punta sa museum. Then, andun din yung green line. Lilipat din tayo mamaya. Ngayon tayo guys, ngayon sa museum station. Then lilipat tayo sa sa green line. Ito, susundan natin yung letter A. So yung letter A na yan, dyan po yung isang line naman kasi red line naman to Ganyan napakalalim guys dito. Parang nakaka-illusion yung pababa. So titingnan natin kasi papunta tayo sa saan tayo papunta? Dito sa Mostek. So dito tayo. Guys, na-experience na natin yung metro. Grabe, talagang lumabas tayo ngayong gabi para talaga ma-experience yan. Kasi bukas din na natin ma-experience Palis na tayo, diba? Fairness, alam nyo, itong architecture nila na to, medyo nakakahilo Kung may vertigo kayo, nakaka-vertigo siya. O, tignan nyo, ang taas, Diyos ko po. Like literally. Kaya lagi ako nakahawak na ganyan kasi baka mamaya, alam nyo yun, pagkabigla ako nahihilo, tapos bigla ako mangudgon. Taas! Tapos ang steep niya, gets nyo parang nakatingala tayong ganyan or minsan naman para tayong mahuhulog. Gusto ko yung mga lokal hindi humahawak sa ganito dahil nga sanay na sila. Ay, natigan nyo Diyos ko. Parang sarado na yung mga wala ditong lift. Ayun may lift. Sige dun tayo kung saan mayroong kung saan ay lift tuloy, kung saan may escalator. Natag-ulan na naman, opo. Ang lamig! I love it! Sabi, andito na naman tayo. Ito pala siya, yung Mostek na to ng station. Kanina dumaan tayo dito. In fairness, ang lapit lang nito sa hotel natin, Pero parang nung nandun tayo sa train, ang dami nating mga pinagdaanan. Alam nyo guys, kung ano yung goal natin dito ngayon. Maghahanap tayo ng Baguettery Boulevard. Ito yung sinasabi ko sa inyong fast food chain dito na nag-originate sa Czech Republic. And ang mga tinda nila, healthy naman. Mga tinapay, salad, ganun. Ito, maghanap tayo. Actually, ang dami May mas malapit nga dito. Pero syempre, doon tayo sa side na malapit sa Old Town para mapuntahan na natin. Let's go, 8 minutes walk. In fairness, ang ganda nga dito sa Prague kapag kagabi. Ang ganda ng area nila na to. It's giving napakalaking shopping district.
Oo nga pala guys, share ko lang din sa inyo kasi meron ako nakita like na-post ngayon sa threads which is, ito siya oh. So nakalagay dito, shout out kay ate. Actually dump account lang niya pero dump ka, ba siya, si dump something. Tapos sabi nga na mag-suggest daw ng travel vlogger na pinanunood. Maraming salamat po sa nagtag sa atin. Ayun, natigan nyo. Sabi niya, shout out sa'yo, Mr. or Miss Abad Jos Gray. Ivan de Guzman helpful, sobra ng vlogs niya. We had a successful trips in 4 countries, kakanood ng vlogs niya. At yung mga friends natin binanggit din dyan, like lahat sila. Okay? So ayan na, pero Ivan de Guzman, Paul Ivan DG, maraming salamat po. And actually, mayroon ako nabasa ditong isa. Ito, sabi niya gano'n, nag-reco siya. Actually, lahat yan mga friends natin sa industriya. Tapos sinabing gano'n, Ivan de Guzman detalyado at informative pero minsan hindi budget friendly. Alam mo, Sir or Miss MP0782, hindi ko siya i-take offense itong ganitong klaseng comment, which is totoo din naman. And alam nyo guys, this year, yung mga pinuntahan natin, I know hindi din siya talaga super budget friendly. Yung Sri Lanka lang, kahit hindi ganoon kamahal pag nandun, yung pamasahe medyo mahal, yung New Zealand mahal talaga, Australia mahal talaga, yung mga European countries na pinuntahan natin, Georgia at Armenia mahal yan. Kapag kunyari lilipad kayo from Manila, may layover kunyari sa Qatar or sa Dubai or sa UAE na, I mean Abu Dhabi, kung saan pa man o anong airline pa man yung gagamitin nyo. Pero alam nyo po, pagbigyan nyo po muna tayo dahil ngayong taon, ang ginawa natin is, alam nyo, healing inner child, that exploring beyond sa mga comfort zone natin. Ganun talaga yung ginawa natin this year. Pero pinapangako ko sa inyo, next year, sa mga susunod na buwan na makikita nyo from January, February, March onwards, yung mga nakaschedule nating trip, mga malalapit na bansa na ulit. Okay? Tapos na tayo sa medyo malalayo. So, back sa Asian countries na naman tayo. Wala lang, yun lang. Kasi before, may mga nagko-comment sa atin, sinasabi sa mga comment section sa atin na, Ivan, lumayo ka naman, mag-try ka naman ng ibang countries, which is talagang gusto ko talagang nagtatry ng ibang countries before. Pero ngayon, medyo nagawa na natin yung mga gusto nating itry na ibang countries. Babalik na tayo sa mga normal or nearby countries. Kaya huwag kayo mag-alala, abangan nyo yan. So, bumalik na tayo dito sa pagbabalag ng lugar. So, papunta tayo ngayon sa Old Town Square. Ay, ang galing! Meron ditong may shortcut dito. Papunta dun sa sa train station. In fairness, ang dami pa rin talagang tao. And time check guys, para lang aware kayo kung anong oras na. It's already 5:38 PM. O diba? Pero gabing-gabi na dito. And temperature check, 7 degrees Celsius po. Opo. So 5:38 sa atin sa Manila plus 7 hours, 12:38 AM. Madaling araw na sa atin. O diba? May usok na tayo. Nakikita na naman sa kabubugan natin. Opo. Ganun talaga, pagka super lamig sa mga lugar, normal yan. Nakaliwa naman tayo guys dito sa building na to. Ang ganda nga pagkagabi. Oh my God, ang ganda. It's giving something somewhere over the rainbow, taking the slide. You taking the sunlight. Alam nyo, ang na-observe ko lang guys dito sa Prague, napakadami mga group tour. Ayun sila, mga tour kumpul-kumpul. Super dami. Like literally. Wait, ayun na, nakita ko na. Baguetery Boulevard. Ayan na, papalapit na po tayo. So ngayon iniisip ko kung magda-dine-in tayo or take-out. Depende sa lagay ng traffic ko sa loob. Kung punong-puno, take-out. Ang dilim naman dito sa na to, lugar na to. Ayan. Ayan, hindi siya mukhang puno. Mukhang may mga place. Ayan, may place pa. Ayan guys, yung mga tinda nila dito. So, ito yung mga best sellers nila. So, Caesar. Yun, itong side na to. So, 149 siya. Tapos, Brussels ka o Brussels. 149, ganyan. So, dyan tayo mamili. And also, meron silang parang fries. So, may fries na nakita ko dito. Tapos, itong soup. Okay, sige. Kumuha tayo ng isang ganyan, isang soup, tapos isang drink. Ay, hindi, may drinks tayo. May water tayo dito. So, let's go. Okay. Here, card, payment. Thank you so much. Guys, ang mura lang. 307 Corona. Actually, may salad pa pala sila dito, 159 Corona yon. And also, ito, meron silang patatas. Patatas yung mismong fries nila. So, papipiliin nila kayo kung mayonnaise or ketchup, ganyan.
Again, try nyo to guys. Fast foods dito sa Czech Republic. Dumating na guys sa order natin. So, 800 plus siya, equivalent sa peso. And 307 koruna. Ayun yung binayaran natin. So, meron ditong iced tea. Iced tea nila. Tapos, may fries na may mayonnaise. This one. Tapos, ito yung kanilang sandwich. Brussels yung ating in-order. So, by judging it, meron siyang yung secret sauce nila, syempre. Tapos may meat. Tapos merong dalawang uring sauce puting sauce tapos parang barbecue sauce. Ito. Check nyo. Ayan. 'Di ba? Tapos also meron silang soup. Parang it's giving pumpkin soup Yung atake. Di ko kasi maintindihan actually dahil yung sulat nila dito ay nasa lengguwahe nila, okay? So tikman na muna natin bago tayo mag-start. Ay wait. Pipicturean ko pala, ipopost ko sa Facebook. So if ever kung hindi pa kayo nakaka-follow guys, follow nyo ako sa Facebook. Nagpo-post ako doon ng mga random ganaps. Okay? So ilalagay ka screenshot dito ng Facebook page sa gilid para aware kayo. Unang tikim. Wait. Ang sarap. Just ang lambot ng tinapay. Parang alam niyo yung texture niya guys. It's giving banh mi. Ibig nyo nasa loob. Pero mas masarap. Mas masarap siya. Yun o. Ito naman natin itong ito. Dami. Ito. Sarap. Doon hindi na ganoon kalutong masarap pala. Tikman natin itong pinakasup. Ano lasa? Feeling ko pumpkin Parang pumpkin soup nga. Parang pumpkin soup nga atake pero medyo maanghang. Kasi ito namang iced tea nila. Alam nyo, ang viral ngayon guys sa social media dahil sa PBB, yung Wendy's na iced tea, gusto ko siyang matikman. If ever kung merong Wendy's na malapit sa inyo at nasa Pilipinas kayo, try nyong bumili. Wala lang, daigin nyo ako kasi matagal pa bago tayo umuwi. Hindi ko type yung iced tea. Hindi masarap. Hindi masarap yung iced tea nila. Pero masarap yung food. Yung iced tea nila medyo walang lasa for me. Pero ito masarap. Alam nyo guys, ang sarap. Ang sarap nito, i-recommend ko siya. Though hindi siya Ivan DG approved levels na super sarap, pero worth it na siya pantawid gutom dito sa Czech Republic. Ang sarap. Tapos ang mura din niya. Pero re-rate ko siya na 9 out of 10. Itong fried sakto lang, 8 out of 10 sa akin to. Ito, di ko type, di masarap. Tapos ito naman, yung soup na to, okay naman siya. Though 8 lang din siya. Pero ito masarap. Brussels siya guys. Pag napunta kayong Czech Republic, punta kayo dito. Tapos na tayo guys kumain and so far worth it po yung pagpunta doon sa ating pinuntahang fast food chain dito sa Prague. Ngayon, maglalakad tayo para bumaba naman yung kinain nating pagkadami-dami ngayon. No? Second meal pa lang naman natin siya ngayon. Pero kasi ang bigat guys, tinapay, carbs. Ang dami dito mga mga nagbebenta ng magnet, pasalubong, Prague souvenirs. Alam niyo guys, sayang 6:16 PM. Sana nakita natin yung performance nitong astronomical clock naman nila ng gabi. Ang ganda Ganda talaga. Ito guys, yung itsura ng Old Town Square kapag kagabi. Ang ganda. Sipin nyo mga napuntahan natin yan. Grabe guys, no? Ang ganda ng mga buildings dito talaga. Parang itong Prague guys, parang pinakikita niya sa'yo na hindi mo kinakailangan na sobrang bongga, sobrang extravaganza, or super ganda na mismo mga design ng paligid para masabing maganda, no? Kahit simple lang siya, malakas yung dating niya. Kasi ayan guys, kung titignan nyo, hindi siya yung super flashy, tapos super modern, ganon. Pero bawat kanto niya guys, parang bawat thing, parang may story bawat kanto talaga. Yung tipong habang naglalakad tayo dito, mararamdaman mo yung old soul ng city. Tapos parang bumabalik ka sa panahon na
may peace pa din kahit papaano. Actually, kung naaalala nyo, nung maaga tayong lumabas, nasaksihan natin na walang katao-tao pa nun. But kapag kakasi gabi, tapos mga bandang 11 AM onwards, dumadami na talaga sila. Grabe to, kahit Museum of Torture meron. Kaya kung if ever, kung ang goal nyo is manamnam yung lugar, parang 2 days, enough na siya, 2 full days, para makita nyo yung paligid lang ng Prague. Ganda niya, guys. Parang kapag sasabihin nyo sa akin o tatanungin nyo ako kung, Ivan, babalik ka sa Prague if ever, kung bibigyan ka ng chance, ang sasagot ko po, yes. Pabalik na ngayon tayo sa hotel and napag-isip-isip ko na naubos na po ang ating toothpaste. Kasi hindi tayo nag-refill. So, kung anong gamit tayo sa previous trip, yung pa din. And dito, meron ditong supermarket, which is Rossmann ang pangalan. Tara, bumili tayo. Unfortunately, hindi tayo nakagawa dito ng full supermarket vlog. Sayang lang. Pero papakita ko sa inyo quickly kung ano. Grabe tunog yung ating sapatos. Hindi siya supermarket, it's giving Watsons. Hand cream to eh. May hand cream tayo. Though if ever kung gusto niyo mag-check ng hand cream, magkano ba? 109 corona dito. Ano ang problema? Kasi hindi natin maintindihan yung mga sula. Ay, ang galing may CosRX dito sa Czech Republic. Kasi Korean brand din. Ay, meron din dito Round Lab. And also Skin 104. Mga sikat na brand sa Asia. Nice. Kakatuwa naman. Mga face mask. Walang biodance. Yan yung gamit natin. Walang ganon. Hanap tayo ng toothpaste. Nawala tayo sa kung ano ipakay talaga natin. Toothpaste. Hindi ano na to eh. Mga hand soap na to eh. Di tayo dyan. Saan ba? Wait. Mga cat food. Andito na naman tayo sa pet section. Wait. Saan ba? Kung if ever o kung gusto niyo yung mga ganito. Mga panglaba. Magkano ba? Yung maliit lang. Check tayo. Ayan. Makakabili kayo dito ng mga pods. So, ito pinakamurang 109, powder siya. Tapos ito pinakamurang pod, 149. Ay hindi, ito 139. Domol ang brand. Ito guys. Alam niyo, ito yung nakita kong brand. Ito yung nakita kong brand sa sa TikTok na nagwa-viral, Marvis. Nakakaputi daw siya ng ipin. Daw paano puputi ipin natin dito yung taas natin crown na. Alam niyo yun, yung kumbaga hindi na siya totoo. Yung mabalang ang totoo. Diba? Meron tayong pa-reveal na gano'n. Doon nakwento ko naman sa inyo. Ang ganda dito, masyado nilang inaalagaan yung ipin nila. Kompleto Kahit mga ganito, ano to? Ay, ang galing. Parang set siya Magkano may ganito? Though hindi ko bibilin. Masyado siyang pang magastusan. May toothpaste, tapos yung pang tinga. 69? Ay, hindi. Feeling ko hindi siya 69. Ang mura naman kung 69. Hello guys! Good morning again sa inyo. At ngayon po ay 8:01 AM. And aalis na tayo ngayon dito sa Prague. Mag-check out na tayo. Then, pupunta na tayo dun. Dun lang tayo pupunta sa harapan, which is a main station. Dahil, pupunta na po tayo ngayon sa Vienna, Austria. So, bago ko pa makalimutan sabihin guys, tayo po ay nag-book ng ticket sa Trainline application. So, yung logo ilalagay ko dito sa screen. And ang ating biyahe ay 9:16 AM. So sasakay tayo sa train RJ 1033. Then dating natin sa Vienna, Austria or sa Vienna Central Train Station is 1:18 PM. Okay? So, yun po. Tapos, ang atin pong binayad dito ay... Ayan po. So, nagbayad po tayo ng $35.51 US. And, alam nyo guys, yun po yung last time na nag-book tayo sa Trainline application. Sa mga susunod na bookings is makikita nyo sa ibang platforms na po tayo nagbo-book. Kasi, pwede kayong mag-book din sa trip.com and also sa Klook. So, depende na lang yan. Mag-compare na lang kayo kung ano yung inyong bubukan. So, sa atin na mga from Salzburg, going naman sa Budapest is sa trip.com naman tayo nag-book. Gusto ko lang i-share sa inyo agad-agad kasi baka mamaya hindi nyo papanoorin yung mga susunod na vlog magte-Trainline agad kayo. So compare nyo yung prices from Trainline application, from trip.com and also from Klook. Okay? Ngayon, let's go. Mag-check out na tayo dito sa napakagandang hotel natin, ang Hotel Exe City Park. Again, if you're interested to book this hotel or even this room, yung link ilalagay ko sa description. Ayan, diba? Ang linis ng ating room. Okay, let's go na. Actually, ang aga natin 1 hour before. Dahil i-explore pa natin yung train station. Ganun tayo usually kapag kunyari ay
hindi nyo kabisado pa yung train station, baka maligaw kayo, mag-alat kayo ng time, ng grace period, ng paghahanap nyo kung saan yung right platform, kung saan yung right way, ganyan. Para hindi kayo maligaw. Okay? Let's go. Lakad lang tayo, guys. Ganun yung, ganun yung maganda kapag kunyari, yung hotel nyo is nearby lang sa airport or sa train station pa yan. Lakad lang. No need to sakay. Nabigitan natin kung saan. Tignan nyo, kahit Berlin meron dito. Ala pa, kasi 8 pa lang to. 9:01 pa lang yung pinaka nandito. Hintayin natin kasi 9:16 tayo eh. Tignan nyo guys, maganda din siya. Wait, isa-zoom ko ah. So nakalagay dyan yung train number, tapos yung name, yung destination ito. Medyo malabo lang. Tapos ito naman, platform. Itong side na to. So always check that. Ayan guys, lumabas na. Ito, tignan nyo. RJ1033. So nakalagay nga dyan, Budapest, Delhi. Then, Wien. Yung kanina dyan na nakalagay. Ito 9:16. So dyan tayo. Ayan guys, lumabas na 4S. So hanapin na natin ngayon yung 4S naman. Yung mga train station dito sa Europe, hindi siya ganoon kahirap tulad ng usually na iniisip natin. I mean, ako personally, before kasi hindi pa tayo nag-Europe, iniisip ko, hala, parang iba-iba yung sistema. So, iba-iba yung aaralin natin, ganyan. Oo, iba-iba siya, pero madali lang i-figure out. So, dito po sa Prague, makikita nyo to yung dalawang sign na to. Yung dalawang LED wall na yan or something, or pa man tawag sa screen na yan. So, pagka dito, ayan, makikita nyo, lahat to S. I mean, S papunta dito. Tapos ito naman, J papunta naman dito sa right. So let's go sa 4S. Tignan nyo S nakalagay sa Sever, North, saka Nord. Andito na ngayon tayo guys sa platform 4. So pagka 4S dito sa south side, so 4 yung hahanapin natin. Actually medyo malayo lang pero doon tignan nyo, nakalagay Budapest, Delhi, PU, something ganyan. So may Wien, HBF. So dito po yun. Daming tao guys, iniisip ko yung maleta natin. Paano? Tapos medyo nai-stress pa ako dahil yung padlock natin, kung naaalala nyo guys, yung cow na padlock na pinakita ko sa previous Europe series, nakalimutan ko. Nakalimutan natin guys. Ayun na guys. Wait, saan yun makikita yung number? Ah, okay. Doon yung number 2. Dito tayo. Sa side na to. Okay. Ay, ang haba naman ng 2. Wait, saan tayo? Where we can find the number? Ah, 7. Ayun. Grabe, ang bait ni Lord. Walang mga tao na nakapila sa harapan. Makapaglagay tayo ng bag. Ito iniisip ko eh. Malakas tayong padlock. Eh, medyo may trust issues ako guys sa mga maleta. Ayan. Let's go. 7. So guys, nakasakay na tayo ngayon dito sa train. So medyo matagal yung biyahe natin. Papakita ko sa inyo yung itsura. Ito yung itsura ng train guys. I mean yung upuan. So, meron pa libreng water, ayan. And also, meron siya mga pamagasin. Ito yung itsura dito, oh. As you can see, mabilis siya actually. Pero kahit na ganun, medyo matagal din yung biyahe natin. Ayan. So, may dalawa sa left side, may dalawa sa right side. Meron siyang lalagyanan ng bag sa taas. Diba? Bali, from Prague, doon sa Praha na main station nila, going sa Vienna Central Train Station ay 4 hours and 2 minutes. Ganun siya. And itong train natin, Budapest ang pinakadulo nito. Pero dadaan tayo sa Wien or Vienna. Ito na guys. Papadating na tayo sa Vienna. So share ko lang, ito nga palilalagyanan ng maleta dito. And may libreng water siyang kasama. Hindi ko na na-vlog kanina kasi busy yung mga katabi ko. I mean tahimik sila. Nahiya ako. Okay, let's go. Tapos guys, share ko lang sa inyo, hindi siya on time. So dapat 1:18 nandun na sa Vienna pero delayed siya. So mag 1:30 na Pero konti na lang naman ang oras. Touchdown guys! We're now here sa Austria! Our 36th country! Okay, let's go! Ito po ang pangalan ng train station nila dito, Wien Hauptbahnhof. Hey! Let's go! Nakakatuwa naman! Ito na agad tayo! And by train ang ginawa natin. And alam nyo, hindi ko lang na-videohan kanina. Ang nangyari is nung nakatawid tayo from there sa border, sa mismong border, yung parang pinaka-line sa Google Maps, isang nangyari, nag-message na agad si Globe sa atin, saka si Smart, kasi dual SIM tayo, so nakalagay doon, welcome to Austria. Parang mga ganong atake. Yan yung sinakyan natin. Again, pwede kayo mag-book sa Trainline, Trip.com, and even Klook. Kayo bahala kung saan nyo gusto mag-book. Okay? Ay,
Nagkagasgas yung bag natin. Ang lamig dito ngayon sa Vienna. And I like it. Itsura ng main station nila. And alam nyo, malapit lang po ang ating hotel. Yan ang gusto ko sa ating pagpunta dito. At for convenience, ang ginawa ko guys, kinuha natin or yung binook natin na hotel is yung mga malalapit sa mga train station. So if ever kung pupunta kayo dito sa mga ruta natin, is super perfect niya kung kasama nyo yung magulang nyo, lolo't lola nyo, senior citizen, or PWD dahil super accessible nito sa train. And meron din namang area na accessible na train and bus going sa airport. Ganun. Basta malapit lang. Maganda yung location. Promise. Yan. Let's make ikot muna dito. Though, ano din naman tayo dito. Babalik tayo dito kasi dito tayo sasakay going sa Budapest. Ayun, hindi ganyan nakalagay. Gastronomy. Ganun yung itsura na nila. So, mayroon ditong Burger King, Som Kitchen, Turkish, Anchor. Grabe itong Anchor na to. Ano yan eh? Brand ng power bank yan natin eh. Tapos mayroon dyan Chutney. Basta yan something. Ay wow! Ito yung itsura ng mga screen. Okay, so dito yung tinginan. Wait, mag-picture tayo syempre. Dami na natin nagawang content dito pa lang sa mismong ng Vienna. Gusto ko sana ikutin eh. Gusto ko ikutin natin tong itong train station. Okay. Oh my god, it's giving healthy vibes. Pero alam nyo, hindi ito yung area kung saan yung lalabas dapat tayo para sa ating hotel. Parang sa kabilang side. Pero kasi nakita ko may malaking sign dyan. Gusto ko mag-picture tayo. At alam nyo, may isa pang atake dito eh. Bukas na yung Christmas market dito. Though, madami siyang Christmas market na ino-offer itong Vienna. Pero yung isang Christmas market na mahirap bigkasin, lalagay ko sa screen, ay open na po! Starting noong November 6. So, pasok sa ating travel date. I'm happy. Ayan, guys! Welcome to Vienna, Austria! Ano ba to? Christmas market ba itong maliit? Itong cute-cute na to. Sabi ni Google Maps, tama lang naman yung dinadaanan natin. Papuntang Ibis. O, atake, may train station na dyan agad. Ay, train station, bus station. Bus stop. Ang ganda, ang lamig. Ayan, so 5 minutes na lakad. Okay, let's go. Oo nga pala guys, gusto ko lang i-shoutout dito si Ate GP and her husband na, wait, si Kuya Cory? Cory, nakalimutan ko yung name agad. Basta yun, ito ilalagay ko yung photo dito. So, isa siya nga taga Isabela, tapos si Kuya naman ay taga Kentucky sa Amerika. Ayan. So, binigyan nila tayo ng tips. Kasi sinabi ko, I want to go po talaga sa New York City. Ganyan. So, binigyan tayo ng mga rutang maganda, which is yun yung ideal. And also, yun yung planned route talaga natin. Sige, sa 2027 yan, ipaplano nating maabutihan yan, opo. So, shout out, ang bait niyong kausap. Actually, parang 30 minutes kami nag-uusap. Ganon, kahaba. Grabe yung train station dito. Kung gano'y kinaingay sa Prague, kinatahimik dito. Parang yung area na to, it's giving, itong lugar na to, parang it's giving katahimikan vibes sa Switzerland. Guys, bali konting lakad lang sa side na yan yung ating binabaang train station. Ito lang yung Ibis! Katabing katabi! Napakaganda ng location! Kiniklik ba siya? Kiniklik to, no? Ayun, tama. Galing. Mag-temperature check tayo dito. So, 12 degrees Celsius po. November 10, 1:43 PM. Dito sa Austria. Tignan nyo, mayroong big bus. Gusto ko magganyan tayo guys eh. Sa mga susunod na trip. Ganda oh. Oo, Ibis. So, saan ang front desk? Yun lang. Grabe naman to area natin. Super naman sa katahimikan. Ito na! Ibis, Wien ang basa dyan. Hayop! Bahnhof, hindi, joke. Hayop, Hop, Bahnhof yan. Hop, Bahnhof. Let's go na. Let's check in. Tsura dito. Hello. The front desk. Hello. Check in. And guys, yung front desk. Ito yung itsura ng lobby. May upuan doon. Dito din. Extra chair dyan. Oh, may pa-umbrella. Sumakay na tayo sa elevator. 5th floor tayo na-assign for today's video. Ayan. Yung card. 5th floor. Oh, 1, 5, 2, 3. Dito tayo. Sana maganda yung view ng na-assign sa atin na bintana, no?
Wait, 5222. Tapos 524 na agad. Kasi 523. Ito. Ha? Saan? Ito guys, 535. Kala ko 523 na mali pa ako. Let's stop it. Ganyan. Okay. Wow. Guys, grabe. Ang ganda. Ang ganda nitong hotel natin. Hotel room natin. So, nag-book po natin to sa halagang 12,864 pesos. So, 2 nights to. So, 3 days and 2 nights. And, ang binook po natin ay double standard. Ayan. Sa clock po natin siya binook. And, no breakfast. Pero king size yung bed. Okay? So, again, ang price po ay 12,864 pesos. And if ever kung interesado kayo i-book to, yung link ilalagay ko sa ibaba. Ito yung itsura niya, guys. Ang simple lang niya. But, for its location and for its size sa loob, okay na din. So, meron ditong full-length mirror. Bakit parang ang init? Ang init. Wait, baka na muna dyan. Paano ito buksan? Yan. Gusto ko sana ito. Hindi ba pwedeng ito yung lumabas? Hindi siya lagi umiilaw. Paano ba siya? Ito ba? Ay, ayoko ng init. Gusto ko sana ito eh. Ganyan talaga guys, yung aircon dito sa Europe ngayon. So, ayan siya. And, ito yung side, guys, ng TV. Ganyan. Pa-remote na atake dyan. Samsung. And, hindi siya smart TV. Okay? Tapos, ito po yung bed. Oh, super laki ng bed. Actually, good for 2 packs siya. And, dito sa side na to, may saksakan at may USB port. May anuhan ng ilaw. Ito yung controlan. May 2 pillow na kasama. And, malambot. Tapos, dito din. Dito naman, may, may switch. This one. Ay! Ito pala. Dito pala siya, oh. Ayan. Tapos, ito, lalagyan na ng maleta yan, actually. Tapos, meron ditong working table. Tapos, ang daming saksakan dito. Magdala kayo, guys, ng universal adapter, ha? Kinakailangan yun. And, ayan. Bintana. Wala siyang balcony. Ito yung itsura sa side dito. And, ayun na yung, ayun na yung main station. Grabe, super lapit. Ayun, buti naman nabubuksan. Tilt. Ganun. Okay. Bubuksan natin siya para pumasok yung lamig. Kailangan natin yun. Tapos ito yung open cabinet na tinatawag natin. Meron doon pa extra share. Grabe. Pwede pa nga tayo pumasok dito. Kasya pa tayo dito. So, meron pa hanger dyan na kasama. Tapos ito, kung gusto ng katahimikan. Ayan. Then ito ay... Wow! Ang ganda ng toilet. Ganda ng toilet, guys, oh. Tingnan nyo. Hello! May salamin dyan. May blower. Siyempre, tissue. Kailangan natin ng init. Init na initan talaga ako. And also, ayun yung sink. May pa-towel. And again, walang bidet. But, alam na natin yan. Tapos, may pa-extra tissue dyan. Tapos ito, yung shower area. Naka-enclose siya. Yun ang maganda. Hindi siya dugyot. Ay, paano buksan? Ganun. Tama. Yan. Tapos yun, for sure naman may heater yan, guys. So, sakto lang din naman. Ayaw, masara. Mamaya ko na lang figure out yan. Yan, guys. Very simple lang yung ating hotel dito. Tignan nyo, guys, chinek ko yung bilis ng internet. Okay na rin siya. Like, yung download is 77.5 Mbps. Tapos yung upload naman is 30.1 Mbps. So, if ever kung pala Facebook lang naman kayo, Instagram, YouTube na nood, TikTok, ganyan, okay na to. This is super okay na. If ever naman kapag kunyari magda-download kayo or mag-upload kayo ng mga files tulad ng ginagawa natin, kunyari, madaming videos, i-upload nyo sa Google Drive, it will take some time, pero okay lang din. Kahit iwan nyo lang, mga around 1 hour or 2 hours kung super dami at bulk, is magagawa naman ng paraan yun, okay? So, yun po, if ever kung wifi ay iniintindi nyo, mabilis, approved. Okay, so I have decided na lumabas na muna tayo kasi sayang yung araw. Dahil, anong oras tayo dumating dito? 2 o'clock. So, meron pa tayong ilang oras. Meron pang araw, oh. So, usually kasi kapag ganito, pagka biyahe tayo, kunyari, train, airplane, ganyan, gusto ko ay rest yung parang biyahe day. Pero ito okay lang. Sige, lumabas tayo. Oo nga pala, share ko lang sa inyo. Ito pong damit ko ay, itong sweater natin po ay from Cloud9 Studios. Okay? So, sa Instagram siya, nakikita nyo naman lagi kong suot to. So, meron tayong bago. Baka kasi may magtanong again sa inyo. And also, ito po yung pabango natin ginagamit. Wow! Grabe, naging get ready with me. So, yun guys. Ganun po ang, siste. Let's go. So, guys, actually, ang gagawin natin ay kakain na muna tayo sa labas. So, yung famous na Vienna sausage, yun ang gusto kong una nating matikman. Saka, yung Wiener Schnitzel nila. And, pupuntahan natin yung isang Christmas market. Sana maabutan pa natin siya. Hey guys, akala ko na mali na tayo kasi tiga nyo, oh.
Sa Novotel tayo nakalabas ngayon. Dahil iisa silang building, tapos magkaibang elevator. So doon tayo nasakay sa elevator Novotel. Tapos ito lang yung Ibis, oh. Diba? Pabalik tayo dito sa train station. Bibili tayo ng transport pass. Oh, nice. Tingnan yung mga pagkain, no? Mayroon ditong Asia food. Galing. So, ito yung Turkish. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito yung nakita natin, guys, sa Google Maps. Na sikat na kainan dito. Ng mga ng mga Vietnamese tuloy, ng Vienna, food. Ayan. Ayan, sausage. Diba? Pero hindi muna tayo dyan. Try natin yun nandun sa city center. Ito, guys, yung bilihan ng ticket. So, wait, paano ba? English. Enter, pick up city tickets and more. Day and night tickets for Bavaria. No. Teka, may pa-Bratislava. Vienna, city tickets for trips in Vienna. Tama ba? Ayan. So, ito. In 24 hours. Tapos, merong 48 hours. Until November 12, 15, 16. So, pag bumili tayo ngayon until November 12, okay lang. Kasi gagamitin natin ngayon ng tomorrow. So, ito talaga. So, ito guys, if ever, kapag ka magaganito kayo, ito yung one-way ticket. So, Vienna, 2.40 euros. Pag 24 hours is 8 euros. Pag 48 hours is 14.10 euros. At kung 72 hours is 17.10. Tapos, kung 7 days naman kayo, 22.60. So, ito yung bili natin. Check out. So, ito tayo. Card. Ayan na. Card unknown. Why? Bakit? Siguro dito na lang. Ayan. Check natin. Use chip reader. Bakit ayaw ng Gcash card? Ayan. So, yung pin na lang itatype. Ayan. So, kapag yung pin tinype, okay. Yay! Ayan. Print is being prepared. Okay. Receipt. Gusto ko ng receipt. Yung one ticket natin. Ayan, so 2 days ticket siya guys. Valid ngayon November 10. Automatic valid na agad. So for 48 hours. Tapos ito yung resibo, oh. So madaming bilihan guys. Pwedeng coins, pwedeng cash. Ayan, ang dami. So, wait, check natin yung naman. Para lang makita natin yung presyo pagka sa Bratislava. Yung Bratislava guys, isang city yon sa Slovakia. Wait. City. So kung ito, outward and return to Bratislava. Ayan. 18. Oh, 18 lang. 18 euros lang, guys. Oh. If ever kung gusto nyo, yan, guys, ang gagamitin nyo. Tapos kung for Bavaria naman, day and night tickets, 32 euros from here sa Vienna. Yan, okay. Let's go na. Sasakay tayo, guys, dito sa train. Susundan natin tong U1. So guys, dito tayo sa U1 papuntang Leopoldau. Tapos 2 stops guys. Tayo sa Karlsplatz. Oh, ayan na. Ayan na. Unang kita guys ang city center. Oh. Ito yung city center ng Vienna. Actually guys, napunta tayo dun sa sikat na restaurant, which is, ito yung pangalan, Restaurant Musel and Schulden. Win. Hindi alam na, hindi talaga kayang bigkasin, no? Basically guys, ito pa lang yung meal natin for today's video. Hindi pa tayo kumakain ngayong araw, opo. Tingnan nyo, may sparding dito. Wow. Actually, alam nyo, yung mga ganitong klaseng mga kainan, mas masarap pa yung ganyan eh. Though gusto ko lang kasi itry yung schnitzel talaga nila. Ito, sikat sa kanila to, yung ganyang klaseng burger. Tapos ito yung sausage nila. Eh no, di ba? Para mas okay nga sa ganyan na lang tayo kumain eh. Ito guys, Vienna sausage. I mean yung sausage na Vienna. Oh, ayan. Sige, dun muna tayo sa restaurant na na-research natin. Ang ganda oh. Ang ganda ng fall dito. Though hindi pa siya completely color orange na talagang lagas na yung mga dahon. Grabe. Natuwa lang ako guys bigla. Tapos ngayon lang pumasok sa utak ko. Super super random lang. Kasi usually, di ba lagi kong binabanggit sa inyo sa vlogs? Lagi ko binabanggit sa vlogs na hindi pa natin nararanasan na mag-autumn sa Korea or Japan. Lagi ko binabanggit sa inyo. Grabe, ngayon ko lang, parang ang bad ko dun sa part na yun. Ngayon ko lang na-realize na si Lord, pinapa-experience sa atin yung mga autumn dito sa Europe. Oh my God, I'm so sorry. Ngayon ko lang na-realize, ulit-ulit kong sinasabi sa inyo na grabe hindi natin na-feel, hindi natin na-experience yung autumn sa Korea tapos sa Japan. Ngayon ko lang na-realize na pinai-experience niya sa atin
sa iba't ibang bansa. Which is far pa dun sa gustong-gusto natin. Thank you, Lord. Wala lang. Talagang pumasok lang sa isip ko kanina na talagang, kumbaga parang naghahangad tayo ng iba. Pero iba na yung binabato sa atin. Ganon. So yun. Natouch naman ako dun sa part na yun. Ngayon ko lang siya na-realize kasi nakatitig akong ganyan. Sabi ko, hala, hindi ko na-experience yung autumn kasi andito tayo. Kunyari sa Korea. Kasi di ba sikat Yunami Island sa ganon. Pero ba't naghahanap pa tayo ng iba? Andito na nga tayo. Maganda din. No? Thank you, Lord, so much for this opportunity. Ito guys, yung isa sa mga place. Pero bakit parang walang katao-tao? Ayun, no, Wiener Schnitzel 28. Yan guys, yan yung nakikita ko sa TikTok. Actually top 3 siya, merong top 1 talaga. Pero mahaba kasi pila dun. Ito din oh, sikat din to Salzburger Knuckles something. Nice. Ito na muna tayo, let's go. Ayun, the Wiener Schnitzel Love Book. Yan yung order natin ngayon. So, ayan guys, Wiener Schnitzel, so breaded fried veal. So, fried in clarified butter, lard or vegetable oil. So, with choice of side, pwedeng potato salad, wild cranberries, Viennese garnish of parsley, hard-boiled egg. Ayan. Ito actually, isa pa to sa sikat eh. Itong Salzburger, cloud-like souffle. So, 17.50 siya. Pero ito muna tayo. Okay? Ito yung specialty nila. So guys, kinuha na yung menu. Nahiya na akong kunin kasi medyo masungit yung natapat sa atin na stuff. So ito in-order natin. 33.90 to. So Wiener Schnitzel siya. The way na sinaserve kay Stefan Zweig and Sigmund Freud. Ito okay. Hindi ito in-order natin. So guys, dumating na yung order natin. Ayan. This one. Ayan. Actually guys, ay kinonvert ko ngayon kung magkano siya sa pera natin. 'Di ba? Sabi ng iba, wag magko-convert. Ang mahal eh. 33.90 to euro. So, ang katumbas niya 2,300 pesos. So, ito yung meal natin for today. Feeling ko hanggang dinner na to. Opo. Isang buo na to. Isang diretso na. 4 o'clock naman na. Hindi na tayo magdi-dinner. Bukas na lang tayo mag-sausage. Kasi ang mahal guys. Okay, picturean muna natin to. Then, let's eat na. Actually, tinitignan ako nung katabi kung ba't pinipicturean ko. Ganyan. Siyempre po, pang IG story po ito. So, tikman na muna natin tong potato salad. So, ito yung mga sinuserve sa mga na Austrian people. Sarap ah. Sarap. Tikman na natin. Walang tumulo. Nape-pressure ako sa mga katabi. Manipis lang siya. Pero it looks yummy. This one. Ayan ang itsura ng Wiener Schnitzel. So, ididip natin. Ay, wag muna natin idip. Tikman muna natin. Oh my God, ang lambot. Guys, it's so thin. Super nipis, oh. Ayan, yung breading may lasa, pero yung pinaka-bread, sakto lang. So, isosaw natin dito sa cranberry. It's good. Actually, nanghingi lang ako ng service water ito. Pwede naman. To be honest, parang normal lang siya na pork na kinat na pinrito. Ano lang tayo guys, gusto ko lang kasi talaga may mga time na sinusubukan natin yung culture nila. I mean, culture sa food. At ito yun. Ano ba to? Hindi ko alam. Pero sige, ilagay natin. Tama ba? Gaganon ba talaga? O dapat sinasawsaw? Okay lang yan. Atake na yan. Huwag tayo magpanggap. Ay! Hindi ko na nakain na may kasama. Guys, alam nyo, in fairness, masarap tong potato salad. Nagustuhan ko siya. Super approved sa akin to. So, itong potato salad this one is Ivan Disha approved. Pero yung Wiener Schnitzel, normal lang siya guys. Hindi siya ganun ka boom. Guess nyo. Actually, masarap nga itong Wiener Schnitzel kung may ka-partner siya na sinangag eh. Joke. Sinangag. So guys, nakita nyo naman, ubos na natin tong potato salad. Ubos na natin almost itong wild cranberries na kasama. Ayan, isa na lang na bite. And gusto ko kayo isama sa last bite natin. Kasi ang mahal nito, 2-3 pala to, Diyos mayo.
Perfecto. Naubos natin. We're done eating, guys. And ang bill natin is 33.90. Pero ang bumil sa atin sa ating GCash is 2,444 pesos. And now, hindi na muna tayo kakain at nabusog na tayo ng todo-todo. Para siyang fully loaded meal, ganun ang atake. And now, pupunta tayo sa Christmas market. Kaya sabi ko sa sarili natin, guys, ngayon, napuntahan na natin siya kaysa bukas. Para bukas talagang tourist attractions na yung iikutin na lang natin. Kasi one full day lang tayo tomorrow dito sa Vienna. Grabe naman dito, ang daming lumilipad na na ibon. Na parang uwak. Ito, guys, yung pangalan ng pupuntahan natin. Medyo mahirap siyang bigkasin, pero so far, ito po yung bukas na simula November 6, 2025 pa lang. And sasakay tayo dito sa U4 na train. So meron siyang 7 stops. Tapos, ay, grabe naman yung lakad. 1.2 kilometers, 17 minutes. Grabe, layo. Andito tayo ngayon, guys, sa Karlsplatz Station. Then dito tayo sasakay dahil dito tayo pupunta sa Hietzing Station. Ayan na. Medyo malayo siya. 11 minutes yung ride, sabi sa Google Maps. Guys, so ngayon bumaba na tayo dito sa Schönbrunn Station. Kasi Schönbrunn Christmas Market yung pangalan nun. Tinignan ko sa mapa, parang mas malapit kapag ka dito. Dun sa pinababa sa atin ni Google Maps, parang medyo malayo pa. Lalakad pa tayo ng 1 point something kilometers. Kaya dito na tayo bumaba. So we need to go up. Sundan na lang natin kung saan papunta yung mga tao, guys. I think doon sila lahat papunta. And nung nanonood ako ng vlog, ang sabing ganon is doon daw sa Christmas market ngayon, super crowded. Kasi parang ito pa lang yung bukas sa kanila dito sa Vienna eh. Usually, mga Christmas market nagbubukas ng last week of November. Ay, ayan! Oh, Christmas market! Simula November 6 hanggang January 6. So, 2 months. Oh my God, ito na, guys. Ang ating first ever Christmas market. Ang ganda, guys! Ang ganda dito sa Christmas market. Actually, it's giving, ewan ko kung meron sa inyo sa lugar niya sa Pilipinas. Pero para kasing sa amin, meron kami tinatawag sa Cabanatuan City Nueva Ecija na Baratillo. Parang ganon. So, it's giving that kind of place. Like, iba't ibang stall, pero Christmas version, ganon. Tapos ito nga po pala ay nagbubulol. Ito po ay nagbubukas around 10 PM at hanggang gabi open to. Ang mga nakikita natin dito, guys, ang binibenta nila dito ay mga wine, may mga ice cream, may alcoholic drinks, may mga spirits, any kind of spirits. Alam nyo, parang kahit busog tayo, parang gusto kong bumili tayo ng ng hot chocolate. Alam nyo, parang it's giving yung vibe niya habang nasa Christmas market tayo, umiinom tayo ng hot chocolate. Kasi ganun sa mga holiday movies na mga napapanood natin. Yung parang Home Alone, Polar Express, puro mga umiinom ng hot chocolate, di ba usually? Yung vibe. Ano to? Suka? Suka? Suka ba? Oo nga, suka. Suka siya. Ayan yung mga niya. So, ang mahal 8 euros. Nakalagay yung price eh. Then, ito sabon. Sheep milk soap with organic sheep milk. 6 euros naman to. Ayan. And then, mga balls sa Christmas tree. Nagbebenta din sila here. Grabe ang mahal. Bawat isa 8.90 euros. Or isang set. So ito 9.90 isang set. Very customized. Ito naman mga platito. So isang piraso 15 euros. Tatlong piraso 35. Hello. Ito naman ang cute. Free gift inside. 10 euros, guys. Yung ganyan. Iba-ibang prices. Handmade. 27 euros. Iba-ibang presyo, guys, actually. Mga laruan naman ng bata to.
Snake. So big. Magkano siya? 5 euros. Pito. Itong ganito, 6 euros. Parang mahal, no? Or ganun talaga presyo dito sa Europe ng mga ganito. Ito naman mga magnets. Though, hindi siya Vienna yung nakasulat or Austria. So, 8 euros. Magnets, 100% handmade. Guys, nagbebenta din sila dito ng schnitzel. Kano kaya? Check nga natin. Sana may price. Walang price. Paano natin malalaman? Wala namang price, oh. Pero ang liit, ah. Itong ganito, guys, oh. 14 euros. This one, 27. Cute, oh. 18 euros, guys. Ano naman to? Oh, mga ano. Yung mga ng oras. Pampapatay ng oras. Discover Mysterious Vienna. Ayan, mga fine wood puzzles. Cute naman. Ito. Baka masira pa natin. Diyos ko. Pero pwede siyang hawakan. Nice. Cute. So guys, tinignan ko yung presyo. Nagsisimula sa 13 euros. Ito, oh, super Christmas vibe. Ano naman to? Ah, mga cheese. Cheese naman siya. In fairness, may amoy siya. Which is, alam niyo yun, yung may amoy ng something. Tingnan niyo, Austrian street food. Mga hotdog. Nagbebenta sila dito. So if ever you want to check, ayan ang presyo, 9.50. Pero kapag ka guys, meron siya dito yung sa sandwich na hotdog, 2 piraso naman siya. Tapos yung mga onions, may mga parsley. Ayun pala, nakalagay, special curry spices, bratwurst ang name nun. Tapos ito naman, oh, ang hirap ng bigkasin, di ba? Pero ito yung itsura niya. 11.50 euros naman to. Tapos ito naman, spicy sausages, 12.50. Tignan nyo naman to. Branson Boutique. Grabe yung pretzel, oh. Classic, 7 euros. Ayun yung presyo. Bacon and cheese, 8.50. Grabe, ang laki. Oh, ang laki, guys. The pretzel and hot drinks. Ang laki ng pretzel. Diyos may yung ilaw nakakita ng ganyan. Snowball. Yan. Please use 2 hands for the big globes. So yung small is 12 euros. Yung isa is 19. Pinakamalaki 30. I think 30 to. Tapos ito naman ay 12. Galing, oh. Hala, grabe truffle, guys. Magkano? 12 euros ang truffle. Dalawa is 20. Ayun, no? Nice. Ano naman to? Oh, is this reindeer? Ay, hindi. Star. 15 euros, guys. Hello. Ayan. Pang Christmas tree. Ito pinakamura, 6. This one. And andito na tayo ngayon, guys, sa Christmas tree. Merry Christmas! I mean, advance Merry Christmas sa inyong lahat. Or belated kung kailan nyo man ito mapapanood. Ito yung itsura niya pagka malapitan. Totoo siya, no? Oh my God, totoo siya. Nice! Tapos ayun, no? Ayun yung pinaka-kahoy. Totoo siya, guys. Nakakatuwa naman.
Ito guys, isa sa mga sikat na pagkain dito sa Austria, ang scrambled pancakes. Alam nyo, nag-flicker yung screen dahil sa ilaw na gamit nila. Pero maganda mukhang masarap naman yung pagkakaluto ng pancake. Tapos, with sugar yan. Pwede kayo mamili kung with or without raisins. Wait, yung sa ilaw, na-stress ako. Pwede kayo mamili kung plum, apple, apricot, or chocolate sauce, or cocoa hazelnut. Pero kung akong papipiliin, I think pwede natin i-try yung plum para for a change, diba? Pero busog tayo ngayon. Meron ali guys dito yung chimney cake. Though ang tawag sa kanila dito 3 cakes. 7 euros ang price. Ito yung flavor. Kids special, apple sauce, Nutella, Austrian cheese, walnut, at madami pang iba. Meron din sila dito guys, Austria's most wanted dumplings. Oh. Ang price naman ng potato dumplings dito is 11 euros. Ang ganda guys, ayoko na lumapit kasi nag-flicker yung yung ilaw. Oh, yan nag-flicker na naman. Layo muna tayo guys. Ayan. Basta na siya mga lamps. Tulad sa mga ibang shops, meron din dito mga shops na mabenta at meron ding hindi. So, if ever kung pupunta kayo dito, support nyo na lang kung ano yung magugustuhan nyo. Pero mostly may pagkain, tapos hati siya hati ng pagkain and hati ng mga Christmas stuff. Like yung mga pangsabit sa Christmas tree, mga pang bata, ganun. Tulad ng mga napakita ko sa inyo, lahat yan naman worth it and perfect talaga siya for Christmas, pang regalo. Atake si Lind, meron siya dito sariling booth. Magkano yung hot chocolate niya dito? 6.90. Ito siya, 6.90. Yung milk, dark or white. Pwede mag-add ng rum, 1 euro. Ito siya, yan mismo yung hot chocolate. Grabe talaga palang chocolate mismong puro. Tingnan nyo guys, ang ganda Yung parang chocolate ng Lind, meron dito. Hindi siya miniature mas malaki. Ano ba kayo opposite nun? Okay. Wala kasi nakalagay doon, sa side doon. So ito, Lind compound. Puro Lind. So that one is hot chocolate. Tapos ito naman chocolate boutique naman to. Ito yung kapag kunyari gusto niyo yung chocolate na pampasalubong or pang-uwi, ito siya. So 5.49 yung ganito. Oh my god, may pistachio na naman. And again. Tapos ayan, Cookie Santa Claus, 3.99. And ito, 7.99. Naaalala ko to guys, sa Switzerland, alam nyo, isa to sa regret natin na hindi natin nabili. Bumili nga tayo, kasi guys, regret ko talaga yan. Really. Hello. How much? 99. 9.99? Ang mahal guys. Tinanong ko kung magkano, 9.99. So, kinonvert ko. Kung magkano? 9.99 euros is equivalent to 679 pesos. So, wag na. Abort. Ganun lang guys. Ganun lang kabilis. Actually, naikot na natin yung loob at hindi pa nga siya ganun kabilis kasi talagang inisa-isa natin. So, if ever kung meron kayong time at kung pupunta kayo dito sa Austria, pwede kayo magpunta dito. Okay? Isa ito sa mga unang Christmas markets na nagbukas dito sa buong Europa. Okay? Tara, umuwi na tayo. We're back here, guys. Ayan, andito na ngayon tayo sa ating hotel area sa Ibis. Dito sa main station. And dito lang siya. May mas malapit na pasukan at labasan. Hello guys! So today is ibang araw na to doon sa mga clip na nakita niyo sa previous vlogs. And gusto ko lang ngayong i-share sa inyo yung realization na ano natin kanina. Hindi kasi talaga mawala sa utak ko kasi oo nga para siyang ano sa akin, para siyang gumanon sa akin, gumising, parang nag-wake up siya sa akin. Kasi alam nyo, sa mga previous ganaps natin, I'm so thankful don't get me wrong, I'm so thankful sa lahat na nangyayari sa atin. Pero may mga time na I'm asking the simplest. Yung pinaka-simple na thing. Pero hindi ko nakikita na ang binibigay pala sa atin is mas malaki. Nakikita ka siya, oo. Pero I mean, oo nga
binibigay pala sa atin. Kumbaga, nag-a-ask lang tayo guys ng a la carte na burger. Tapos ang ibibigay sa atin is may kasamang fries and may kasamang water or kahit anong drinks. Kasi dito sa trip na to, nung sa clip na nakita niyo sa previous vlogs, sinabi kong ganyan, Lord, gusto ko ma-experience yung autumn sa Korea, ganyan. Sinabi kong ganyan. Pero alam mo guys, alam nyo, nagwi-wish tayo ng Korea, pero ang binibigay sa atin ni Lord is autumn sa Vienna, Austria. Diba? Grabe. Tapos, naaalala ko dun sa mga previous clips. Sabi ko ganun, namimiss ko yung kumbaga hindi natin napuntahan yung Songkran 2025. Pero sa kabila nun, nasa Georgia tayo. Diba? Tapos, sinabi ko din ganun, hindi natin na-experience yung spring. Pero sa kabila nun, nasa Armenia at Georgia din tayo nung mga panahon na yon. So, I'm so thankful lang sa mga ganong pagkakataon natin dahil binibless tayo ni Lord sa mga ganong klaseng opportunity. And yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo na pwede din kapag kunyari meron kayong mga gusto, ganyan, tignan nyo yung baka merong pang thing na parang ibinibigay sa inyo si Lord na alternative. So, I'm so thankful lang doon sa part na yun na, oo nga, thank you Lord sa mga binibigay nyo yung ganyang thing. So, yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo na grabe yung na we're asking for this, but may ibang plano sa atin na much better. And I'm so happy din kasi dun sa plan ni Lord na yun, mas naipapakita ko sa inyo yung mga ganong thing. Actually, ito, naaalala ko itong suot na to. Ito yung suot ko nung nandun tayo sa Georgia. This jacket. Diba? So, yun lang naman guys. Thank you guys so much. Super quick lang naman yan, yung realization na yun. And gusto ko lang i-share sa inyo kasi hindi ko matapos-tapos tong vlog na to na hindi ko sa inyo na i-vent out yung part na yun. So, always be thankful, always be happy sa lahat ng mga naibibigay sa atin na pagkakataon, na bagay, na kahit ano pa man yan. Okay? So, yun guys, maraming salamat. Thank you for watching this episode. And nagsisimula pa lang po tayo sa Europe Travel Series natin at abangan nyo pa po ang mga susunod na ganap dito. Okay? So, again, maraming salamat po. And this is Ivan Guzman. So, yun lang. Thanks!